Hello po mga kabambo, welcome back po. Sa video kong ito pag-uusapan natin ang dalawang sikat na giant bamboo, ang Dendrocalamus giganteus at Dendrocalamus asper. Ang dami na pong gustong magkaroon at magtanim nito sa ngayon, kaya ang dami na pong nagbebenta nito online. Of course, ang mas familiar sa dalawa ay itong Dendrocalamus asper na marami na dito sa bansa natin. Last week may nakita akong post sponsored po at nagbenta ng giant bamboo cuttings. At nakasulat po doon yung height, size at ang advantages kapag nagtanim tayo ng giant bamboo. Kapag makita mo yung picture, ang ganda naman talaga at ang laki, kaya magkakagusto ka talaga. Kaya lang, nung tinignan ko ng maayos ang picture, hindi naman siya Dendrocalamus asper, kundi Dendrocalamus giganteus. Tama naman, giant bamboo din itong Dendrocalamus giganteus, kaya lang maramihan po ang binibenta na cuttings. Kaya doon ako nagduda. Sabi ko, mali ito, kawawa naman yung mga makabili nito kasi thousands na po yung nagko-comment, baka marami na po ang nakabili. Bakit nga ba ako nagdududa doon? Una, misleading yung picture at ang pangalan na nakalagay. Kung kilala ng seller ang binibenta niya, sure ako na specific name ang ilalagay niya doon. Ngunit hindi. Kaya posible na ang picture ay nakuha lang niya online at yun ang ginamit at pinangalan ng giant bamboo. Pangalawa, kapag ang tinutukoy niya talaga ay yung species na nasa picture na giganteus, wala pa po akong alam dito sa bansa na nakapagtanim ng maraming giganteus at pwede na mapagkunan ng cuttings for propagation ng maramihan. Pangatlo, ang hirap po i-propagate ng giganteus through cuttings. Kaya nga offset method, mahirap din buhayin. Meron akong sariling tanim from seed. Almost 2 years na hindi ko pa sinubukan kunan ng cuttings for propagation kasi mahirap nga siyang buhayin. Sinubukan kong mag-offset ng maliliit na puno dati, walang nabuhay. Cuttings pa kaya. Kaya kung giganteus man ang binebenta nila, hindi po ako mag-recommend na bumili kayo. Bumili kayo ng buhay na, yung stable na ang roots. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kaibahan ng Dendrocalamus giganteus at Dendrocalamus asper para makatulong sa inyo na suriin yung mga post katulad ng nakita ko. Katulad ng sinabi ko, pareho po silang giant bamboo na pabilang sa genus na Dendrocalamus. Ang common name ng giganteus ay dragon bamboo o giant bamboo, samantalang ang asper ay commonly called giant asper or rough bamboo. Of course, sa atin, ito yung tinatawag nating giant bamboo. Pareho din po silang dense clumping na bamboo. Ang ibig sabihin po ay dikit-dikit po yung mga puno nila, pareho katulad ng karamihan ng kawayan dito sa atin. Sa cam diameter, mas malaki po ang dragon bamboo. Pati na sa height po nila, mas mataas po ang dragon bamboo. Ang asper ay may umabot ng 8 inches ang diameter, though mayroon din nagsabing mayroong umabot ng 12 inches ang diameter. Samantalang ang dragon bamboo ay umabot ng 14 inches ang diameter. Sa height naman ng asper ay aabot ng 98 feet, samantalang ang dragon bamboo ay more than 100 feet. May nakita nga akong post na ito daw yung tallest bamboo na abot ng 46 to 50 meters or 150 to 164 feet. Makikita po natin sa mga nodes nila sa bandang ibaba na pareho po silang merong aerial roots. No? Mas maraming lang talaga yung sa giant bamboo. Pero kita natin, no, na ang giant asper ay nabi. No? Ito ang dahilan kaya ito ay tinatawag na rough bamboo. Rough po siyang tingnan talaga, yung sa baba. No? Kaya yan na po. Sana ang informations na ibigay ko sa inyo ay makakatulong sa inyo na hindi kayo maluloko, no, sa mga sellers ng bamboo cuttings na hindi legitimate po, lalong-lalo na sa dragon bamboo na talagang kamangha-mangha po. So maraming salamat po. Sana may natutunan kayo ngayon.